Hello people! Ang pagkain namin kanina ni Belle ay pansit. Birthday daw kasi ng tatay niya kaya sabi niya pwede ba daw ako magluto ng pansit. Ito yung lunch namin kasama na yung hapunan pati na breakfast siguro bukas. Wala dito yung mga amo kaya kami lang ni Belle. Kahapon ng umaga umalis sila lahat para mag-umrah. Para time-team nilang ipagdasal yung aking alaga. Silang lahat umalis pati yung bunso. Umuwi naman sila kaninang mga alas 7, alas 8 ng gabi. Tapos saka-prepare na rin yung kanilang mga luggages para magbakasyon naman sila mga 4 na araw lang naman. Bukas yung alis nila, hindi ko rin alam kung saan sila pupunta. Basta something na beach. Ginawa nila tong bakasyon na to para to sa mga kapatid ni Basma. Deserve din nilang huminga sa mga panahong to. Sa mga nagtatanong kung kumusta na kami dito sa bahay, mahirap pa. Anyway, dito na lang tayo sa ating mga niluluto. Mahirap i-voice over yung mga ganun. So ito na nga yung aking pansit ay nagiging pansit negra. Sana pala tama na lang yung light soy sauce na nilagay ko dyan at oyster sauce. Nilagay ko pa talaga yung latak ng Silver Swan. Ayan tuloy, super dark. O diba, para siyang merong pusit. Naglagay ako ng chicken breast ng konti at atay ng manok. Naglagay tayo ng tubig enough para maluto yung ating pansit bihon at pansit canton. Tinakpan ko muna saglit para maluto naman yung mga karne. Wala akong red bell pepper kaya hindi na ako naglagay. Wala din tayong green onion. Kung ano lang yung available dito sa bahay. Yung bihon na nabili, Golden Me yung brand. Ang pangit ng ano niyan dahil hindi siya mag-glossy. Parang hindi ko na-achieve yung gusto kong quality ng bihon. Mas gusto ko talaga yung super Q sana. Pero dahil dito tayo sa abroad, hindi tayo pwedeng mamili kung ano lang yung available. Kunti lang naman yung bihon, 1/4 lang. 1/4 lang din yung pansit canton. Kaya hindi ko na binaba doon sa tubig. Diniretso ko na yan dyan sa sabaw para mas malasa. Tapos ilagay ko na yung carrots. Wala tayong mga ibang gulay kundi carrots at cabbage lang. Then sinabay ko na yung pansit canton. Tapos lutuin lang natin yan. Halo-haloin until maiga. Wala ng tubig. Hindi na ako nagluto ng kanin. Ito na lang yung pagkain namin. Pipigaan na lang namin to ng lemon. Pero gumawa ako ng shakoy. Bukas, iwan ko kung ano namang pagkain namin. Basta 4 na araw kami ni Belle na kami lang dito. Sa mga naghintay ng voice over natin, ito na po. Nag-voice over na po ako. Dagdagan natin ng maraming paminta dahil masarap yung bihon na maraming paminta. Pero si Belle yan, habang kumakain, nagdagdag ba talaga siya ng paminta? Saka ko naman nilagay yung repolyo natin na hiniwa. Pagka malapit na siyang maluto, sabihin nyo naman nalamog yan. O diba, hindi yan siya nalamog dahil malapit na yung maluto yung ating pansit or maubos yung sabaw. Saka ko nilagay yung cabbage. Kaso lang sadyang negra lang talaga yung ating pansit nang dahil dun sa latak ng Silver Swan. Sa kagustuhan kong ayokong itapon yun at nasayangan ako. Akala ko pa talaga meron pa talaga siyang toyo na laman. Yun pala puro na lang talaga siya latak pala. Hindi pa ako nakatikim ng pansit negra, yung nilalagyan ng pusit or tinta ng pusit. Masarap siguro yun. At nung okay na yung ating pansit, syempre titikman muna natin. Medyo maalat-alat pero hindi naman masyadong maalat. Kaya naman pagpipigaan ng lemon. Sa dami ba naman ng kanina, light soy sauce at yung latak ng Silver Swan, yung nilagay ko, syempre, maalat talaga yun. At ready na yung ating pansit para sa ating lunch. Ganito na siya. Ito yung request ni Basma nung nandun pa kami sa Barcelona. Pero hindi talaga ako nakakita doon ng pansit canton. Pero nakaraos naman, kung naalala nyo na gumawa ako ng ganito, pero puro lang yung sutanghon. Masarap yung brand na yun, na sutanghon. Kaya tayo mahirapan sa voice over dahil lagi nating maalala yung ating alaga. Dito na muna tayo sa ating shakoy. Noong nakarang linggo pa ako nag-crave nito. Kaso maraming nangyari, kaya ayun na-postpone. Ang written recipe, screenshot nyo na lang sa screen. Gumamit ako dyan ng fresh milk. Pwede kang gumamit ng evaporated milk. Naglagay ako ng 1.5 cup ng fresh milk. 1 tablespoon ng instant yeast at 1/2 cup ng sugar. At naglagay ako ng 4 cups ng all-purpose flour, pinch of salt, at naglagay ako ng 1/4 cup na butter. Pwede kayong gumamit ng margarine or lard. Pwede kayong gumamit ng oil instead of butter or margarine pag gusto kayo. Kung masyadong dry ang mixture, pwede kayong mag-add ng water, mga 1 tablespoon or 2 tablespoon, ganon. Tapos masahing mabuti until smooth, and then paialsahin muna natin yan ng 1 hour or kahit 40 minutes. Sa akin, mga 40 minutes lang yan. Mainit kasi dito. Depende kung umalsa na yung inyong dough.
So, pwede na natin yan bilog-bilogin. Dati talaga sa Pilipinas, kaya akong gumawa ng 25 kilos na harina na puro lang syakoy at butsi. Yung butsi kasi namin, magka-partner talaga yan dito sa syakoy. Yung ginagawa ko yung butsi, para siyang hugis empanada na yung palaman ay bukayo or munggo, ganun. Pero yung shape niya, para siyang empanada. So, kung may syakoy, may ganun talaga. Tapos, pang maramihan yung niluluto ko kasi binibenta ko yan. Tapos, maraming kumukuha ng wholesale. Ibibenta ko yan sa kanila ng 4 pesos each. Tapos, ibibenta naman nila pag malayo-layo yung bibentahan nila. Ibibenta nila ng size. Tapos, habang ako naman ay naglalako naman doon sa kantin ng school. Shout out doon sa kantin ng school sa aming barangay Polonoling. At pangalawang rason bakit ako gumawa nito kasi nga si Ma'am Janet, yung aming family friend na kapitbahay namin dati doon sa barangay namin, nag-comment nga na i-feature ko daw yung syakoy ko kasi nga gusto nilang gumawa. Ayan, shout out sa inyo. Shout out mga Lampino family dyan. At shout out ko na din ang buong barangay Polonoling. Kumusta naman kayo dyan? So nakita nyo naman sa video nyo kung paano ko twist yung ating twisted donut or syakoy. Syakoy kasi yan tawag sa Bisaya or Pilipit. O diba, isa to sa na-miss ko talaga pagka ganito, pagka iti-twist-twist na yung syakoy. Dito talaga ako natutuwa, para kang naglalaro. Pagkatapos naman natin na hulmang ganyan, ay pares natin yan at least mga 15 to 30 minutes. Takpan muna natin yan ng kung anong pangtakip natin dyan para hindi mag-dry. And then yung mantika naman natin, kailangan hindi masyadong mainit kasi nga madaling masunog yan dahil may asukal. Tamang-tama lang talaga para tayong nagprito ng donut. So, tamang apoy lang. Pagka mainit na yung mantika, pahinaan, ilagay natin sa medium low. Kung malamig naman yung temperature nyo dyan, pwede nyo paalasahin yan ng 1 hour bago nyo iprito. So, ganito na yung itsura niya. Mag-i-expand yan pagka naprito na. Ang ano talaga niyan, ang maganda talaga niyan, masahin nyo ng mabuti yung inyong dough until magkinis na talaga siya para soft yung inyong syakoy. O pagka ganitong golden brown, okay na yan. Masarap yan i-pair ng malamig na Coke or kung ano dyan or kape. I-coat natin yan ng sugar. Pero para makatotohanan talaga at namimiss ko na yung gawain ko dati, nilagay ko talaga yan sa plastic bag. Yan talaga yung ginagawa ko dati. Tapos saka naman natin yan i-coat ng mabuti para maganda talaga yung kanyang coat ng sugar. Pero pwede nyo naman ilagay yan sa plato or sa ano ba yung tawag, Tupperware na may takip sa kanyo alug-alugin. Ganyan na yung itsura niya. Pwede kayong maglagay ng cinnamon powder dyan, pero dahil sa gusto natin yung original na lasa talaga ng syakoy, sugar lang. Yung iba tinatawag nito na pilipit or tinatawag naman na bitso-bitso. Depende sa lugar. Basta sa amin, ang tawag dito syakoy or pilipit. Ready na yung ating syakoy. Masarap yan i-pair ng kape, soda, or mango shake. Dati nagme-mango shake din ako. Masarap din yan i-pair. Ganyan na ganyan yung size na binibenta ko dati. 5 pesos each. Isa talaga to sa pangkabuhayan ko dati. Nung hindi pa ako nag-abroad, maliliit pa yung mga anak ko. Dati invested ako sa mga tipon-tipon sa barangay namin. Like yung mga meeting ng purpose para makapagluto ako nito at makapagtinda ng marami. Kasama yung gulaman or mango shake. Ganon. And that's all. Thank you for watching.